Isa po dun sa mga taga Manila na pumusita dito sa inyo para po makapag bahagi tungkol sa missions, no? So, pasensya na Tagalog talaga ako. So, wala ko. Gamay lang. Makasabot ng gamay ng Bisaya. Napanood niyo yung video, no, kanina. Isa po yun sa videos na, nag-open ng mata na, nag-open ng eyes natin to the real world. Na sa Myanmar, which is malapit lang po dito sa atin sa Pilipinas, hindi naman siya sobrang layo. Nandito rin siya sa Asia. May mga tao na never pang nakarinig ng pangalan ni Jesus. Hindi nila kilala si Jesus. Narinig niyo yung sinabi niya, they don't sell Jesus here. Jesus is not famous here. Parang kakaiba siya. Lahat tayo dito sa Bohol siguro, pag nagtanong ka sa labas, kilala mo si Jesus? O, kilala niya. Kilala mo ba anong ginawa ni Jesus tuwing Holy Week? Anong nangyayari, di ba? Tuwing Pasko, gaano kahaba yung pag-celebrate ng mga Pilipino sa Pasko, di ba? Wala silang Pasko. Wala silang Holy Week. Hindi nila kilala si Jesus. Sino dito ang 18 years old and below? Oh. Dami, di ba? Maraming bata dito. Alam nyo ba na may mga lugar na bawal makarinig ng tungkol kay Jesus, katulad ng China? 18 years old and below, illegal magturo tungkol sa Bible. Illegal magturo tungkol sa kay Jesus. Isa pa, North Korea. Ganun din, bawal din. So bakit namin to sinishare sa inyo, no? Isang part ng role natin para maging kabahagi dito sa missions is learning. Itong mismong missions camp na to, itong kabuuan na to, ang purpose natin is learning. Alam ko, sino dito may mag-aral? Wala gusto magtaas ng kamay, no? Wala sa atin gusto mag-aral. Marami sa atin tamad. Sino dito tamad? Mas marami nagtaas ng kamay, no? I pray na sana, kahit na tamad tayo, the Lord will work in our hearts para hindi na tayo maging tamad, lalo na sa mga bagay na pinaka-importante sa Panginoon. Diba? Ano ang theme natin for this camp? Diba? Heart for the nations. Kanina yung devotion ni Dorina, diba? Is to have that same heart. The heart of our Lord. Diba? The heart of our Lord breaks for the lost. Ang tanong doon, yung puso ba natin katulad ng heart ng Lord? Are we also broken-hearted because of what breaks the heart of God? Or anong reason? Parang, di ba? Ano yung reason bakit tayo broken-hearted? Yun. Baka ibang bagay. So, yung 2 questions ko dito, why are you still alive? Why am I here? Nahatak lang ba kayo dito? Napilit lang ba kayo? Ay, niregister na ako. Bayad na. Wala na magagawa. Diba? Have you ever asked that question? Why am I still alive, Lord? Pwede namang nauna na siya namatay. Nauna na ako mamatay, diba? The reason is, meron pa tayong purpose kung bakit tayo buhay. Bawat isa sa atin, may rason si God kung bakit pa tayo buhay. Ang prayer namin is that you would have that heart for the nations, diba? Pwede basahin natin yung unang line, yung missions exist. Okay. 1, 2, 3, go. Yun. Isa to sa pinakasikat na quotation from John Piper. Missions is viewed as a temporary, necessary endeavor to bring all the nations into worshiping God, aiming ultimately for the glorification of God's name and the maximum enjoyment of Him by all peoples. No? Ibig sabihin po, hindi missions yung goal. Hindi missions yung ultimate goal of the church. Worship. Nakita niyo yung video? Gaano sila kadeboto dun sa mga Buddha? They bow down. They offer so many things dun sa mga monk. Do we have the same devotion to the Lord? Parang nakaka-rebuke pa nga pag nakita mo kung gaano sila ka-devoted eh. Are we that devoted to the Lord? Diba? We know that they are worshiping a false God. They are not worshiping the true God. Diba? We are here because we want to bring all the worshipers to worship the true God. Yung missions word, it exists because
We want all peoples, all the nations to worship the one true God. So missions, yun nga, missions exist because worship doesn't. And God's way of bringing back His true worshipers to His kingdom, tayo yun, tayo ang gagamitin ni God. Diba? We are to be servants of the living God, servants of the King. Naisip niyo na ba yun? Ako ba talaga isang servant of the Lord? Ako ba talaga ay isang, happy slaves of Christ? Have you heard of that term, no? Servant or slave? Nasabi niyo na ba yun na ako ba talaga ay tunay na servant ng Panginoon? Slave ng Panginoon? And in-emphasize ko dyan na hindi lang siya basta-basta slaves. You should be with joy. Na parang happy ka na you are part of this endeavor, this purpose of the Lord. So, ito yung verse na gusto kong maalala rin natin. Sige, pakibasa tong verse na to. So, let all that you do be done in love. Isa sa mga pinakasikat na kanta to, ang linya niya is, pwede natin basahin, no? To love the Lord your God is the heartbeat of our mission. We are not just doing things. We are not just being active. We are expressing our love to the Lord by serving Him with joy. I hope that we are not doing this just because, pinilit kasi ako eh. Kasi nalagay na kasi ako yung pangalan ko dyan eh. I hope na hindi siya natin ginagawa kasi napilit lang tayo. But we are really serving the Lord out of our love for the Lord. Out of our joy because we have received that love from the Lord. So, the question is not, am I called? Am I called or, parang tinawag ba ako ni Lord para maging servant? Hindi eh. Ang tanong doon is, which role should I fill in God's mission? Bawat isa sa atin, merong role. Ang tanong lang, ano yung role ko? So, ngayong buong araw na to, ituturo namin to. I think yung iba sa inyo mga nakarinig na nito, pero ito yung ituturo namin. No? So, ways of reaching God's world. Your role in God's story. Sige, basahin natin from start to pray. Okay, 1, 2, 3, go. Pray, go, send, welcome, mobilize, and learn. So these are the 6 ways. 6 ways to be involved in reaching God's world. So the question is, what is your role? The first way, ito yon, which is ginawa natin kanina. Nanood tayo ng video, nakinig tayo kay Kuya Lloyd kagabi kung ano ba yung ministry sa Indonesia. May mga words tayong inaral sa mga countries na na-assign sa atin. That is learn, no? Ang tanong ko kanina ba, sino dito mahilig mag-aral? Wala! Sino dito tamad mag-aral? Mas marami. Hindi tayo tinawag ng Diyos maging tamad. Ayun, so, pwedeng basahin natin itong Proverbs 1:5. Okay, 1, 2, 3, go. With the wise, listen and add to their learning. Get guidance. Okay, tulog na po ba tayo? Parang yung dito lang yung nagbasa. Ayan, diba? Let the wise listen and add to their learning. Let the discerning get guidance. Lahat po tayo should have that learner's attitude, no? Sabi po, we all need to become learners. So mamaya maririnig nyo dahil ka pray, go, send, learn, welcome, mobilize. Lahat po tayo, habang ginagawa natin itong 6 ways na to, we are all learners. Sabi, goers educate themselves on the people and places. Senders observe carefully to meet the needs of the missionaries. Intercessors learn because informed prayer is effective prayer. Welcomers build bridges to understand the internationals near them. And mobilizers stay updated on what is happening in the field. No, so mamaya maintindihan nyo to, bakit ko binanggit to lahat, kasi yung 5 other ways involve yung learning sa bawat way na yon. Ano ba tong learn? Ano ba tong mga klase ng learn na gagawin natin, no? We can learn by reading the Bible with missions perspective. We could also learn through reading and watching films on missions. Reading missionary biographies. May kilala ba kayong missionary? Sino? Sige, bigay kayo ng mga pangalan.
Eric Liddell. Eric Liddell. Hudson Taylor. Mama daw. Mama daw. Yung mama niya, visionary. Auntie niya, visionary. Grabe, ang dami ng pamilya niya. Pero sa mga missionary biographies po, may nagbasa na po ba sa atin? May nakakilala ba sa atin kay William Carey? Hudson Taylor? Amy Carmichael? Adoniram Judson? Kilala niyo ba siya? Missionary sa Myanmar. John Payton? Sana magbasa tayo tungkol sa mga missionaries na to, yung buhay nila. So we could learn a lot, no? Another is subscribe to mission resources like East Asia's Billions. Meron po kami dyan sa likod. Free na mga reading materials. Mas learn po kayo about what's happening in the field. Visit websites on missions. Watch international news. Sino dito nanonood ng news? Oh, isa lang nanonood ng news. Ayaw niyo na manood ng news? Alam niyo ba na sa panonood ng news pwede kayong mag-pray? Alam niyo ba yung gera na nangyayari ngayon? Alam niyo yung sa Mindanao nagkaroon ng earthquake. Pwede tayo mag-pray, 'di ba? Paano tayo mag-pray kung hindi tayo naka-learn tungkol dun sa mga nangyayari sa paligid natin? No? So, learn the culture and beliefs of the local people when you go on a tour. Attend mission seminars and conferences. Ito yun. So, ito yung isa sa mga conference. Actually, Heart for Asia yung ginagawa namin. Hinabaan lang namin dito. Tapos, meron pang Kairos. Meron ding Next Steps Retreat. Ito yung mga klase ng East Asia's Billions. Meron kayo pwede makuha doon. Sa likod, pwede rin kayong mag-email sa amin kung gusto nyo makatanggap ng digital copy nito. Ito naman yung sinasabi ko kanina na mga biographies ng iba't ibang missionaries. Dati nagkaroon kami ng story club. Ayan, Hudson Taylor, pinag-usapan namin yung buhay niya, sila Isabel Kun. Isabel Kun. Ayan. So, first is learn. The first way to be involved in missions is learn. The second way is pray. Ang tanong ko dyan, paano nyo gusto mapag-pray? Kaya ako to tinanong kasi, paano ba tayo mag-pray for missions? Paano tayo mag-pray for missionaries? Lord, bless niyo po yung mga Muslim. Amen. Ganun. Masaya na ba tayo kung tayo yun? Kung tayo yung pinagpipray? Gusto ba natin ng general na prayer? So, basahin natin yung Ephesians 6:19. Okay. 1, 2, 3, go. Okay, so ang nagsasalita dito si Paul. Si Paul na super apostle, nag-a-ask siya ng prayer. Walang pwede magsabi na super Christian na ako, hindi ko na kailangan ng prayer. Lahat tayo kailangan ng prayer. Especially mga missionaries. Kailangan nila ng prayer. Sinabi ni Kuya Lloyd kagabi, di ba, prayer is priority. Kailangan siya ipag-pray. Nagpa-pray pala sila para magkaroon din ng yung mismong coordinator for prayer, di ba? Bakit importante ang prayer, no? Isang example po, ito si J.O. Fraser. Si J.O. Fraser, isa siyang missionary sa China. And this happened like 100 plus years ago. Alam niyo ba kung paano makareceive ng prayer letter nung panahon na yon? Paano mag-send ng letter nung 100 plus years ago? Sulat. Oh, kailan makarating? Pag nasa 1 year, no? O 6 months, di ba? Pag galing ibang bansa. Ngayon, gaano kabilis mag-message? Seconds. Ilang seconds, di ba? Nung panahon nila, kahit na 6 months bago makarating yung prayer letter, yung mga kaibigan tsaka yung nanay niya, faithful sila na nagpe-pray para sa mga missionaries. Kaya isipin nyo, si J.O. Fraser, magpapapray siya, ay pag-pray nyo ako kasi may sakit ako ngayon. Kunyari, may dengue ko o something. Meron akong tuberculosis or meron akong pneumonia. After 6 months, sa tingin nyo, ano na yung nangyari? Gumaling siya. Ano ba nangyari?
gumaling na or namatay na. O yung, pag-pray nyo si ganyan, manganganak siya. By the time na makarating yung letter, naglalakad na yung baby niya. So, alam niyo, parang pag inisip ko, grabe yung faithfulness ng prayer group, no? By faith talaga yung prayer. Hindi mo alam kung ano na nangyari dun sa field. Continuous lang yung pag-pray nila para sa ministry. And alam niyo, dahil dun sa faithful prayer ng mom niya, tsaka ng buong group, isang buong tribe, yung Lisu tribe, has come to saving faith. All because of faithful prayer. So, intercessors are essential to missions. Sige, basahin natin tong sinabi. Paul may plan, and also water. but it is God who gives the increase. And this increase can be brought down from heaven by believing prayer. Christians at home can do as much for foreign missions as those actually on the field. Marami sa atin nag-iisip na pag missions, puro go. Go lang tayo, go. Pero dito, sinasabi nung mismong missionary nagsabi, Christians at home can do as much for foreign missions as those actually on the field. Essential ang lahat. Essential yung mga Christians at home. Essentials yung mga Christians at the field. Kailangan tayo ng mga missionaries na nasa field. Kailangan nating i-share yung burden na meron sila doon through prayer. So, sabi ni J.O. Fraser tungkol yan, sinasabi niya sa nanay niya, I am not just asking you to give help in prayer. As a sort of sideline lang, second, lang yan. Pwedeng hindi nyo gawin, but I am trying to roll the main responsibility of this prayer warfare on you. I want you to take the burden of these people upon your shoulders. I want you to wrestle with God for them. And the question is, how do we pray? Do we wrestle for God? Parang, do we wrestle with God in terms of praying for the needs of the field? Talaga bang, parang, Lord, hindi ako titigil mag-pray hanggat ninyo sinasagot yung prayer for this missionary. Diba? Grabe si God mag-answer ng prayer. Pagka nakaranas kayo na mag-pray for a missionary tapos makareceive kayo ng letter ng praise item, grabe talaga yun. So, dito sinasabi, pray with insight. Informed prayer is effective prayer. Pray with insight like praying for family. How do you pray for your family? How do you pray for your friends? Ganun yung klase ng prayer na hinihingi na para sa mga missionaries. Do we pray for them like we are praying for our mom, for our dad, para sa mga kapatid natin? Or wala lang, well, Lord, bless nyo sila. Amen. Ganun lang. Di ba? So I hope that ito would open your eyes to have a deeper burden to pray for them in such a way na mas malalim pa. So, di ba yun ang tanong eh, how do we pray for family and friends? You have to ask for the missionary's prayer letter. And yung kahapon sinasabi ni Kuya Lloyd, di ba? You can commit to pray for him. You could get his newsletter para malaman nyo kung ano na nangyari sa kanya. Again, meron pang mga ibang prayer guide sa likod. You can use a prayer booklet. You can use a prayer bulletin to pray for countries. Yung mga countries na na-assign sa grupo ninyo, wag sanang maging team, team name lang siya. Oy, dahil ni-require namin kayo. I pray na sana magkaroon kayo ng mas malalim na burden para mag-research. Ano kaya yung mga pwede ipag-pray natin sa Laos? Ano kaya pwede ipag-pray sa Nepal? Diba? Adopt an unreached people group and look for prayer resources to regularly pray for them. So ito yung mga examples ng prayer guide. Nasa likod po meron for Japan, for North Korea, or how to pray for East Asia. Ito yung mga sa Vietnam, how to pray for Muslims. Meron din kami free resources, yung mga newsletter po ng Vietnam, tsaka ng Cambodia. Pray as a group. There is strength in numbers. Hindi ko sinasabing formula to na mas marami mag-pray, mas sasagutin ni Lord. Hindi. Include praying for missions in your prayer meeting or small group. Alam nyo bakit? Sino dito nakaranas na mag-gym? Mag-exercise. Sino na rin nakaranas mag-exercise? Dito. Ay, isa lang ba yung nag-exercise dito? Pag mag-isa ka lang, tutuloy-tuloy ka ba mag-exercise? Hindi. Pag may kaibigan ka, kasama mag-jogging, kasama mag-pickleball, mag-zumba. Diba? Ganon din sa prayer. Pag mayroon tayong grupo, mas may accountability tayo to pray.
So join a cross-cultural prayer meeting group. Marami po kaming prayer meeting group for Japan, for Vietnam, for North Korea, for the Muslims, for Myanmar. Sabihin niyo po sa inyo gusto makasama. Once a month or once every 2 months by Zoom. Yun. Pray on-site with insight. Go on a prayer journey. So, yung mga gusto mag-short-term trip for a prayer journey, iba talaga. Kasi pagka nabasa nyo sa prayer guide, nakikita nyo yung picture nila yan, nakikita nyo yung mga picture dun sa tarpaulin, di ba? Pagka nagpunta kayo mismo doon, makasalubong nyo sila. Yan talaga yan. Ganyan talaga yung itsura nila. Alam mo yun, saan sila kumakain, saan sila namimili na palengke, iba yung lengguwahe nila, iba yung language nila. And makakatulong yung para mas malalim pa yung prayer nyo for them. Pray using a video. Marami na to sa online on how to pray for different countries using video. So, ano ulit yung dalawang ways? Learn and pray. Ano yung first way? Learn. Second way? Pray. Ayan. So, learn and pray. Ngayon naman, si Ate Sam, ang magtuturo. Ay, by the way, bago pala yan.